Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, galit talaga si Namgang Dizo kay Namgang Jetchian. Kaya napaisip siya kung nasaan ang bastardong yun sa sandaling iyon. Bukod dito, sinabi ni Namgang Dizo na bubugbagan niya siya nang walang alinlangan nang sa gayon ay hindi na siya makakaperwisyo pa sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, ang punong ito ay biglang yumanig. At ang mas nakakagulat, biglang tumalon ang matanda, at ginamit ang kanyang espada upang i-trim ang mga halaman na ito. Hindi na masama. Wika pa ng matandang ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na hindi iyon ang paraan ng pagpuputol. Kaya ang matandang ito ay nalilito sa sandaling ito. Kasunod nito, tinanong ni Namgang Dizo ang matandang ito kung tama ba siya na natuto siya ng martial arts. Sa isang iglap, sumagot ang matandang ito at sinabing masasabi iyon ni Namgang Dizo. Ngunit sa hindi inaasahan, sinabi ni Namgang Dizo sa matanda na malamang ay mali ang ginawa niya. Kaya naman natigilan ang matandang ito. Sa sinabi ni Namgang Dizo, alinsunod kay Namgang Dizo, tila natutunan ng matanda ang martial arts ng Wudang sect, pero parang dinilaan lang niya ang balat ng pakwan. Dagdag kaalaman, ang pagdila sa balat ng pakwan ay isang KR idiom na katumbas ng scratching the surface. Samantala, nagalit ang matanda at nagtaka kung bakit napakalakas ng loob ni Namgang Dizo na sabihin yun samantalang siya nang tinaguri ang Yin Yang Sword King. Bukod dito, iniisip niya kung sino sa tingin ng maliit na brat na iyon ang kausap niya. Sa kasalukuyang panahon, pagkatapos ng Yin Yang Sword King, dating pinuno ng Wudang Swords at kapatid ng kasalukuyang pinuno ng Wudang sect, ay lubusang natalo ni Namgang Hanchul. Siya ay pinalaya sa kabunkan ng Wudang. Sinira niya ang Ancestral Hall habang lasing. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nangako siya na hindi na muling magdudulot ng isa pa. Ngunit naaasar talaga siya sa sitwasyong iyon. Bilang karagdagan sa matandang ito, kung iyon ang Wudang sect, tinipon na sana niya ang lahat ng first generation disciples, kasama na ang kasalukuyang pinuno, para pabagsakin ang batang ito. Higit pa rito, hindi matanggap ng matandang ito na ang batang ito na may gatas pa sa labi ay naglakas loob na punahin ang kanyang martial arts. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ni Namgang Dizo na ang ibig niyang sabihin ay itigil na ng matanda ang paggamit ng mga palpak na martial arts na iyon at putulin na lamang ang mga sanga ng normal. Bukod dito, tinanong siya ni Namgang Dizo kung tama siya na magduruso lang ang matanda kapag may nangyaring mali gaya ng pag-apo ng Kai. Subalit sa isip ng matandang ito, hindi siya makakagalaw doon pagkatapos na siya ay napatalsik minsan. Dagdag pa niya, sa paghusga sa pagmamataas ng bata, iniisip niya kung siya kaya ang bunsong anak na lalaki na kalalabas lang ng nursery. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Namgang Dizo sa matanda dahil ayon sa kanya, 3 araw siyang walang tulog, kaya siya ay pagod. Pagkatapos nun, sinabihan niya ang matanda na alagaan ang kanyang katawan. Ngunit ang nakakagulat, pinigilan siya ng matandang ito. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang kanyang nakita na nagpaisip sa kanya na ang kanyang martial arts ay palpak. Agad-agad, sinagot siya ni Namgang Dizo at sinabing, hindi mo ba masasabi sa isang sulyap? Kaya ano, wika pa ng matanda. Kaya naman ipinaliwanag sa kanya ni Namgang Dizo na sa unang tingin, maayos silang nakatrim, subalit. Ngunit hindi na nakatapos pa si Namgang Dizo sa pagsasalita nang biglang sumapaw ang matandang ito at tinanong siya kung sinasabi niya bang hindi ito maayos sa kanya. Kaagad, sinabi ni Namgang Dizo na oo. Dagdag pa niya, higit pa doon, ito ay hindi epektibo, dahil gumagamit siya ng martial arts na palpak para sa landscaping lamang. Gayunpaman, sa puntong ito, nagpipigil lang ang matandang ito. At sa kanyang isipan, walang paraan na malalaman ng munting brat na iyon kung gaano kalaki ang kaliwanagan na kailangan para maunawaan ang malalim na pamamaraan ng prunang. Samantala, ayon sa matanda, may 2 uri ng talam. Ang life blade, na nagbibigay ng buhay, at ang death blade, na nag-aalis nito. Bilang asetiko ng Wudang sect, itinuloy niya ang life blade sa buong buhay niya. Kaya walang paraan na ang isang batang brat na tulad nito ay makakaunawa sa mga pundasyon ng Wudang sect. Kahit na bahagi sila ng marangal na angkan ng Namgang, kailangan nilang maging isang elder man lang para maunawaan ito. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Namgang Dizo na ang pruning ay
Isang gawain upang alisin ang mga bagay na labis. Gayunpaman, ayon sa kanya, kulang ang prunang ng matanda. Kaya't kahit na ang panlabas ay mukhang maayos, kahit isang maliit na pag-iling na tulad nito ay nahuhulog ang lahat ng mahihinang sanga. Ngunit, sinabi ng matandang ito kay Namgang Dizo na sinadya niya silang iwan doon. Pagkatapos nun, tinanong niya siya kung hindi ba magandang hayaan silang lumaki ng pantay-pantay. Kaya sumagot si Namgang Dizo at sinabi na baka kung likas iyon. Dahil tiyak na may mga hayop o kulisap na gumagamit ng mga sanga na iyon. Gayunpaman, iyon ay ang angkan ng Namgang. Mga gasgas na hayop, o surot, kahit ang mga tao ay hindi maglalakas loob na pumunta doon. Iyon ay kung saan ang mga nilalang na iyon ay hindi man lang maglalakas loob na humakbang. Kaya, kailangan ng mga tao na alisin ang mahihinang mga sanga sa halip upang hikayatin ang kanilang paglaki. Kaya sa puntong ito, nagmumuni-muni ang matandang ito. Alinsunod kay Namgang Dizo, ang tubig ay dumadaloy mula sa mataas hanggang sa mababa. Ang malakas ay nangingibabaw sa mahina. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano sa palagay niya ang mangyayari kung ang lahat ay pantay-pantay. Kaagad, tinanong din siya ng matandang ito kung hindi ba ito makakabuti dahil ayon sa kanya, lahat ay mabubuhay ng pantay-pantay. Subalit, tinanong siya ni Namgang Dizo kung talagang iniisip niya iyon dahil ayon sa kanya. Bagong kompetisyon ang lilito sa halip. Dagdag pa rito, isang bagong kaayusan ang lilikha at habang ang kaayusan na iyon ay nabuo, hindi mabilang na buhay ang mawawala. Kaya naman natigilan ng matandang ito sa sinabi ni Namgang Dizo. Dagdag pa ni Namgang Dizo, kaya't ang pag-alis ng mga mahihinang sanga ay mabuti para sa mga natitira. Pilit kang gumagawa ng order para sa kanila, pagkatapos nito. Tinanong ni Namgang Dizo ang matandang ito kung tama ba siya na alam ng matanda ang mga pamamaraan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na karaniwang mayroon lamang isang nakamamatay na galaw sa isang pamamaraan. Ang natitira ay nandyan bilang paghahanda para doon. Ngunit kung ang una, pangalawa, at pangatlong galaw ay nakamamatay, tinanong ni Namgang Dizo kung ano ang mangyayari sa pamamaraang iyon. Agad-agad, sumagot ang matandang ito at sinabing mawawala ang lahat ng halaga bilang isang pamamaraan dahil ito ay magiging parehong nakamamatay na galaw na paulit-ulit. Sa isang iglap, sumang-ayon naman si Namgang Dizo sa matandang ito, at ayon sa kanya. Pinupuno ng matanda ang mga lugar na kulang sa nakamamatay na mga galaw at pinuputol ang mga labis na lugar. Kung ang matanda ay lumikha ng isang hanay ng mga paggalaw na nasa isip ang pamamaraang iyon, ang isang landas patungo sa pamamaraan ay natural na gagawin. At sa dulo ng landas na iyon ay, ayon sa matandang ito ay isang nakamamatay na hakbang. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, hindi niya alam kung aling mga bahagi ang sobra-sobra, ngunit masasabi niya mula sa mga lugar na pinungusan ng matanda na inilagay niya ang lahat sa kanya. Dagdag pa ni Namgang Dizo, malabo niyang maramdaman ang enerhiyang yin-yang na nagmumula sa mga sanga na pinutol ng matanda. Marahil ito ay katibayan na inilagay niya ang kanyang puso sa pag-aaral ng martial arts. Gayunpaman, kung ang matanda ay nagpatuloy ng ganoon, siya ay mapapagod. Sa hindi inaasahan, natigilan ang matandang ito matapos niyang maalala ng sabihin sa kanya ni Patriarch Hanchol na mukhang malapit na siyang mapagod. Ayon sa matanda, iyon ang mga salitang narinig niya 10 taon na ang nakakaraan matapos matalo kay Namgang Hanchol. Dagdag pa niya, siya ay gumugol ng 10 taon sa angkan ng Namgang upang subukang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. At kung iisipin na maririnig niya ang parehong mga salita mula sa batang brat na iyon. Iniisip niya kung baka marinig niya ang mga sagot mula sa batang iyon. Tapos ano dapat? Wika ng matandang ito, ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita nang biglang may sumapa sa kanila. Kaya nagalit ang matanda sa sandaling ito at nagtaka siya kung sino ang nang-ahas na mag-interrupt. Oh, banal na doktor! Wika ni Namgang Dizo, sa hindi inaasahan. Tinanong ni Dr. Li Han si Namgang Dizo kung alam niya ba kung gaano niya ito hinahanap, pagkatapos nun. Kinaladkad niya ito at sinabing susuriin niya ang kanyang pulso. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na siya ay patungo sa kanyang tinitirahan upang matulog dahil siya ay pagod na pagod. Agad-agad, sinabi sa kanya ni Dr. Li Han na bibigyan niya siya ng acupuncture para makatulog ng maayos, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay humiga doon. Samantala, ayon sa matandang ito,
Baka sobra na talaga. Ngunit ang nakakagulat, isang tao ang biglang lumapit at tinanong ang matandang ito kung ano ang ginagawa niya doon. Higit pa rito, tinanong ng lalaking ito ang matanda kung hindi ba ang taong iyon, sa sandaling iyon ay ang banal na doktor. Dagdag pa niya, hindi niya akalain na makikita niya ito sa ganoong lugar. Gayunpaman, biglang sinabi ng matandang ito, na sa tingin niya ay nahanap na niya ang sagot. Ngunit itong Shaolin Monghe ay nalito sa kanyang sinabi. Samantala, habang natutulog si Namgang Dizo. Ayon sa banal na doktor na ito, tiyak na nagbago si Namgang Dizo. Dagdag pa niya, ang mga kalamnan ni Namgang Dizo ay naayos na, at ang kanyang mga mahihinang meridian ay ganap ng nakabawi. Bukod dito, ito ay isang malusog na katawan na maaaring mabuhay ng walang anumang mga isyu ngayon. Maging si Dr. Li Han ay hindi makakapansin ng kakaiba kung hindi niya alam ang mga nasirang meridian ni Namgang Dizo. Kaya't inisip niya kung ito ba ay isang senyales na ang Heavenly Martial Constitution ni Namgang Dizo ay ganap nang naplantsa ang sarili nito. Sa kabaligtaran, ayon sa binibining ito, ang lahat ng ginawa ni Namgang Dizo ay ang pagtulog sa nakalipas na 2 araw. Kaya tinanong niya ang banal na doktor kung may problema ba. Kaagad, sumagot si Dr. Li Han at sinabing wala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si Namgang Dizo ay napakalusog. To the point na nakakaloko man lang mag-alala. Gayunpaman, biglang may naamoy si Dr. Li Han. At ayon sa kanya, iyon ay ang purification pills. Ayon kay Dr. Li Han, ibig niyang sabihin, gumawa siya ng kaunti habang naiinip. At ibinigay niya ito kay Namgang Hancho dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila, ngunit ito ay isang walang kapantay na elixir. Ang isang kasambahay ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng isa. Ngunit sinabi ni Dr. Li Han sa kanyang sarili na sigurado siyang nakaimbak sila ng maayos sa isang lugar sa loob ng angkan ng Namgang. Kaya iniisip niya na baka nagkamali lang siya. Samantala, sinabi ng mga katulong na ito kay Dr. Li Han na alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, ayon sa babaeng nakablo na ito, halos tapos na rin sila sa mga merienda na iyon. Kaya tinanong niya kung dapat pa ba niyang tanungin ang pangalawang strategist. Sa isang iglap, itong babaeng nakaberde ay nagsabi ng oo. Kinagabihan, nagtataka si Namgang Dizo kung kinaladkad ba siya doon pagkatapos niyang umalis sa 10,000 archive, ngunit inaantok talaga siya. Kahit na nakatulog na siya ng 2 araw na diretsyo, sobrang pagod pa rin siya. Kaya't sinabi niyang matutulog na siya pagkatapos ng mabilisang paglalakad. Sa kabilang banda, may nagnumasid kay Namgang Dizo, sa isang iglap. Tinanong ni Namgang Dizo kung sino ang nandoon. Kung iisipin na napansin mo ang presensya ko. Kahanga-hanga, wika ng matandang ito. Kaya naman nagulat si Namgang Dizo matapos niyang makita ang matanda na tagapaglinis ng bakuran. Samantala, tinanong siya ni Namgang Dizo kung ganun ba sila ka-close upang sila'y magkita sa kalagitnaan ng gabi ng ganoon. Kaya sinabi ng matandang ito na tinanong niya ang mga babae at sinabi sa kanya na nandoon si Namgang Dizo. Bilang karagdagan sa matandang ito, naghintay siya ng 2 araw, ngunit wala siyang mapagpipilian kundi ang hanapin siya sa halip dahil natulog siya. Naghintay ka ng 2 buong araw. Gulat na sabi ni Namgang Dizo. Ngunit sa hindi inaasahan, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na natuto siya ng martial arts. Kaya naman natigilan ng matandang ito habang tinatanong si Namgang Dizo kung naramdaman ba niya iyon kahit panay ang pagtatago niya sa kanyang kai. Kaagad, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na nakikita lang niya ito. Isang matarik na bundok. Bilang karagdagan kay Namgang Dizo, hindi niya alam kung nakikita niya ito, nararamdaman, o kung ano paman, ngunit ito ay medyo matibay na bundok. Gayunpaman, tinanong siya ni Namgang Dizo kung hindi ba siya ex-bandit mula sa kabundukan. Kaya't sumagot ang matandang ito at sinabi niya na mai-appreciate niya ito kung hindi ikukumpara ni Namgang Dizo ang mga hanggal na iyon sa kanya. Phew, nakakaluwag sa damdamin. Sambit pa ni Namgang Dizo, at bilang karagdagan sa kanya, hindi mahalaga kung saan nanggaling ang matandang ito. Hanggat hindi siya ka-level ng bandido sa bundok. Kasunod nito, sinabihan ni Namgang Dizo ang matanda na maupo nang sa gayon ay hindi sumakit ang kanyang mga binti. At saka, ayon kay Namgang Dizo, napakasarap ng simoy ng hangin ng gabi doon. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito na maaaring siya ay isang assassin na humahabol kay Namgang Dizo.
Kaya tinanong niya ito kung bakit siya ay naging palakaibigan. Kaagad, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na kung siya ay isang mapanganib na tao, hindi sasabihin sa kanya ng mga babae kung nasaan siya. Ho ho, kakaibang brat, wika pa ng matandang ito. Pagkatapos nun, sinabi ng matandang ito, natiyak na malamig ang simoy ng hangin. Samantala, sinabihan siya ni Namgang Dizo na hindi niya sinabi na mahiga siya. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito na siya ay isang martial artist. Dagdag pa niya, sa nakaraan, siya ay mas dakila kaysa sa naiisip ni Namgang Dizo. Kaya tinanong siya ni Namgang Dizo kung mas dakila rin ba siya sa kanyang ama. Agad-agad, sinabi ng matandang ito na hindi kasama ang martial god. Pagkatapos nun, tinanong niya si Namgang Dizo kung wala ba siyang konsensya. Kaya sumagot si Namgang Dizo at sinabing, haha, may sinabi akong katangahan di ba? Samantala, ayon sa taong ito, sa nakaraan, hinamon niya ang ama ni Namgang Dizo, ang martial god, at natalo. Bilang resulta, siya ay naging isang tao na may isang braso. Alinsunod kay Namgang Dizo, siya ay nagkaroon ng hinala, ngunit sa hindi inaasahan. Biglang umiyak si Namgang Dizo. Kaya ang matandang ito ay nalilito sa sandaling ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata kung naaawa siya. Sa kanya, agad-agad, sinabi ni Namgang Dizo na hindi, at ayon sa kanya, alam na alam niya ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Namgang Dizo, ang mga bastardong Namgang na iyon ay may mga problema. Paglalagay ng mga butas sa tiyan ng mga ordinaryong tao, o pagputol ng kanilang mga braso. Kasunod nito, sinabi ni Namgang Dizo sa matanda na malamang ay mahirap para sa kanya. Kaya sumagot lang ang lalaking ito at sinabing, oo. Subalit ang nakakagulat, biglang hinawakan ni Namgang Dizo ang kamay ng matanda. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung tama ba siya na ang matandang ito ay hindi nagtatago sa loob ng angkan ng Namgang, na naghahanda ng kanyang oras para sa paghihiganti o anumang bagay na katulad nito. Bilang karagdagan kay Namgang Dizo, ang kanyang ama ay isang taong marunong lamang sa martial arts. At siya ay hindi kapani-paniwala, hindi maarak na malakas. Kaya sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na kung gusto talaga niyang maghiganti sa kanyang ama, iisa lang ang paraan. Sa isang iglap, tinanong siya ng matandang ito kung ano iyon. Kaya't ibinulgar sa kanya ni Namgang Dizo na kung mag-130 taong gulang na ang kanyang ama. Bilang resulta, hindi nakaimik ang matandang ito sa sinabi ni Namgang Dizo. Sumuko na, madali lang kung susuko ka. Wika ni Namgang Dizo. At ayon sa kanya, siya ang muling nabuhay sa nakaraan. Karaniwan, kung ang isang tao ay muling nabuhay, sa tingin nila ay makakamit na nila ang anumang gusto nila. Ngunit nag-regress man sila, reincarnation, o nabuhay ng maraming buhay, may ilang bagay na hindi nila mababago. Gaya ng pagtatangkang maghiganti sa pamilya Namgang dahil nasaksak siya sa tiyan noon. Samantala, sinabi ni Namgang Dizo na pagod na siya. Kaya sinabi niya sa matanda na matutulog na siya sa mga oras na iyon. Ngunit sa hindi inaasahan, sinabi ng matandang ito na inabot siya ng 10 taon upang mapagtanto ang isang bagay na napakasimple. Kaya nabigla talaga si Namgang Dizo. Matapos niyang makita ang biglang pagbabago ng matandang ito. Alinsunod sa matandang ito, madali lang kung sumuko na lang. Sa kabilang banda, nakatulala pa rin si Namgang Dizo sa sandaling ito. Nang biglang, napag-alaman ni Namgang Dizo na iyon ay ang 1,000 taong sining ng Shaolin. Kaya tinanong niya ang matandang ito kung natutunan ba niya ang martial arts ng Shaolin Temple. Amitabha Buddha, wika pa ng matanda. Kasunod nito, inutusan ng matandang ito si Namgang Dizo na sabihin sa pangalawang strategist na kung babalik siyang buhay, tatanggapin niya ang kanyang alok. Pagkatapos nito, sinabi niya na aalis na siya kung gayon. Ngunit pinigilan siya ni Namgang Dizo. Pagkatapos ay sinabi niya na sa hitsura nito, aalis ang matanda upang maghiganti. Kaya tinanong siya ni Namgang Dizo kung bakit hindi na lang siya magpatuloy sa pamumuhay ng tahimik gaya ng dati. Pero sabi ng matandang ito, si Namgang Dizo daw mismo ang nagsabi na magiging madali kung sumuko na lang. Kaya ang matandang ito ay nagsabi na siya ay patungo na sa pagsuko. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, hindi niya ibig sabihin na sumuko sa buhay. Magkita ulit tayo sa susunod. Sambit ng matanda bago siya umalis. Pero ayon kay Namgang Dizo,
iniisip niya kung may susunod pa ba. Maliban dito, ngayong naisip niya ito, nagtataka si Namgang Dizo kung ano ang ginawa ng pangalawang strategist. Sa kabilang dako, ayon sa matandang ito, sa hinaharap, magpapakilala siya ng maayos kung sakaling magkita silang muli. Dagdag pa niya, na-curious siya kung anong klaseng mundo ang lilikhin ni Namgang Dizo. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot sa eksena ang matandang ito at tinanong kung tama ba siya na magandang ideya na makipagkita sa bunsong master. Agad namang sumagot itong matandang nasa harapan at sinabing, talaga, pagkatapos nito, niyaya niya itong umalis, dahil ayon sa kanya, kinailangan nilang putulin ang mga tanikala, na pumihil sa kanila sa nakalipas na 10 taon. Makalipas ang ilang oras, ang dalawang matandang ito ay dumating sa poder ni Patriarch Hanchul and sinabing, Amitabha Buddha. Pagkatapos, ayon sa matandang nakasuot ng kulay kahel, 10 taon na ang nakalipas simula nang makaharap niya ang Patriarch ng ganoon. Dagdag pa niya, dumating siya upang hamanin si Patriarch Hanchul. Bukod dito, ang matandang ito sa kaliwa ay nagtanong sa Patriarch kung ayos lang ba kung sasama rin siya sa hamon na iyon. Sa isang iglap, sumagot si Patriarch Hanchul at sinabi niya sa kanila na pareho silang may karapatang hamanin siyang muli. Kasunod nito, sinabihan sila ni Patriarch Hanchul na ipinagpalagay niyang alam nila kung ano ang ibig sabihin kapag lalabanan siya. Samantala, ayon sa matandang ito sa kanan, bagamat siya ay maaaring isang hardanero lamang sa sandaling iyon, siya ay dating isang tao ng martial realm sa kanyang kapanahunan. Kaya sinabi niya na siya ay dumating doon at ganap na handa. Alinsunod sa matandang nasa kaliwa, walang paraan na darating siya ng walang determinasyon kapag nakikipaglaban siya kay Patriarch Hanchul. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Patriarch Hanchul na nagbago na sila. Gayunpaman, nagtaka si Patriarch Hanchul kung ano ang nagbunsod sa pagbabagong iyon. Kaya ang matandang ito na naka-orange ay sumagot at sinabing sasabihin nila sa kanya kung matalo niya sila. Nakakatuwa, wika pa ni Patriarch Hanchul. At nang walang kung ano-ano pa biglang lumapit si Patriarch Hanchul para salakayin sila. At bilang resulta nito, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon, na naging dahilan ng pagkatalo ng mga matatanda. Pagkatapos nito, sinabi ni Patriarch Hanchul na siya ay kinain. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung ano ang sanhi nito. Subalit, tinanong din ng matandang ito si Patriarch Hanchul kung napagtanto ba niya na nagbago din siya. Kaya naman natigilan ng patriarka sa sinabi ng matanda. Alinsunod sa elder na ito, nakita nila ito. Ang parehong bagay ay nagbago din sa kanila. Maliban dito, sinabi din ng matandang ito kay Patriarch Hanchul na marahil ito ay isang bagay na nakita rin niya. Pagkatapos ay nilinaw niya na ang tinutukoy niya ay ang batang iyon, si Namgang Dizo. Gayunpaman, tinanong sila ni Patriarch Hanchul kung nagbago ba talaga siya. Agad-agad, sinabi ng matatandang ito na tama iyon. Bigla-bigla, lumapit si Patriarch Hanchul upang salakayin silang muli. Ngunit sa hindi inaasahan, pinigilan ni Patriarch Hanchul ang sarili at sinabing baka nagbago na talaga siya. Higit pa rito, sinabi din ni Patriarch Hanchul na may nakuhang kawili-wiling bagay ang matanda. Samantala, sa kabilang dako, dumating si Namgang Dizo sa kinaroroonan ng binibining ito. Agad, tinanong siya ng babaeng ito kung ano ang nagdala sa kanya doon. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Namgang Dizo na narinig niya mula sa punong kasambahay na naroon siya para mag-alaga sa mga taong regular na nag-alaga sa kanya. Pagkatapos nun, sinabi ni Namgang Dizo na pumunta siya para magbigay galang habang nandoon siya. Kasunod nito, tinanong niya ang mga pasyente kung bumuti na ba ang pakiramdam nila. Ngunit biglang natigilan si Namgang Dizo. Matapos niyang makita ang dalawang matandang ito, kaagad tinanong niya sila kung bakit sila naroon. Bukod dito, sinabi rin ni Namgang Dizo na nagawa nilang makalabas ng buhay. Gayunpaman, ayon sa matandang ito, kung magsalita si Namgang Dizo ay para bang umaasa siyang mamamatay sila. Ngunit tinanong siya ni Namgang Dizo kung hindi ba't pumunta sila doon upang gawin iyon. Kaya't sumagot naman ang matanda at sinabing tama si Namgang Dizo, ngunit ayon sa kanya, maswerte sila. Sa kabilang panig, tinanong sila ni Lady Ilyang kung kilala ba nila ang isa't isa. Agad namang sumagot si Namgang Dizo at sinabi na ang isang bagay ay humantong sa isa pa.
Samantala, sinabihan ni Namgang Dizo si Lady Ilyang na umalis muna sandali dahil may sasabihin siya sa mga masuweyeng lolo na iyon. Sa isang iglap, pumayag naman si Lady Ilyang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Namgang Dizo na tawagin lang siya kung may kailangan siya. Sa sandaling ito, muling tinanong sila ni Namgang Dizo kung bakit nandoon pa rin sila. Pero sabi nitong matandang nakablo, medyo malabo ang memorya niya dahil sa edad niya. So ipapaalala ko sa iyo. Sambit ni Namgang Dizo, pagkatapos nito. Sinabi ni Namgang Dizo na sa tingin niya, siya ay nakatakdang makipagkita sa pinuno ng templo ng Shaolin at pinuno ng sekta ng Wudang bukas. Dagdag pa ni Namgang Dizo. Tingin niya na kailangan niyang sabihin sa kanila na mayroong 2 daga na nakatira doon sa angkan ng Namgang. Sa isang iglap, sinabi ng mga matatandang ito na sasabihin na nila kay Namgang Dizo. At kung mayroon man siyang gustong malaman pa, magsasalita sila. Samantala, ayon sa matandang ito, ibinigay niya ang kanyang posisyon bilang pinuno at naging lagalag matapos bugbugin ni Namgang Hanchol. Kaya naisip niya kung gaano kaiyahiya kung malalaman nilang nakahiga siya sa kama pagkalipas ng 30 taon matapos siyang hamunin muli. Gayunpaman, ang matandang nakaasol na ito ay nag-ambala ng kanyang kaibigan. Kaya sinabi niya sa kanya na mababali ang kanyang mga ngipin sa ginagawa niya. Sa kabilang banda, tinanong ni Namgang Dizo ang matandang ito kung ano ang ginawa niya pagkaalis niya sa sekta para magpanik siya ng husto. Tinanong din niya ito kung nasira ba niya ang ancestral hall o ano. Ngunit sa isip ng matandang ito, siya iyon. Dagdag pa niya, ang dami niyang gulo sa pinuno dahil sinira niya ang kahoy na plaki na ginawa ng kanyang amo bago siya namatay. Sa kabaligtaran, sabi nitong matandang naka-orange, mas gugustuhin pa niyang pag-alitan ng pinuno. Dagdag pa niya, mas mabuti pang mamatay kaysa mapag-alitan ng sarili niyang alagad. Kaya ayon kay Namgang Dizo, base sa kanilang reaksyon, mukhang tama ang hula niya. Higit pa rito, hindi alam ni Namgang Dizo kung paano sila natuto ng martial arts, ngunit ang katotohanan na sila ay nasa angkan ng Namgang at hindi ang templo ng Shaolin o ang sekta ng Wudang ay malamang na nangangahulugang natutunan nila ito ng walang pahintulot. Bilang karagdagan kay Namgang Dizo, malamang na natuto sila ng palihim at pumunta sa angkan ng Namgang upang magtago mula sa Shaolin at Wudang. Samantala, sinabi sa kanila ni Namgang Dizo na bibigyan niya sila ng eksaktong 1 oras. At kung mananatili silang nakatikom ang kanilang mga bibig pagkatapos nun, dediretso sila sa Shaolin Temple at Wudang Sect. Sa puntong ito, ang matandang naka-asul ay bumulong sa matandang naka-orange at tinanong siya kung hindi ba niya sinabing nakaramdam siya ng mabait na aura mula sa batang iyon. Alinsunod sa matandang naka-orange, tinanong niya ito kung hindi ba niya sinabing naamoy niya ang divine scent mula sa batang iyon. Bukod dito, inaasahan ng mga matatanda na ibabagsak ng bata ang halimaw na kanilang sinukuan. Ang panahon ay medyo maganda, hindi ba? Tamang panahon lang para makauwi. Wika ni Namgang Dizo. At sa isip niya, napapamura siya sa mga pinagsasasabi ng mga matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ang mga matandang ito ay nanlulumo, sinabi ni Namgang Dizo na bilang buod. Hinahamon nila ang kanyang ama sa nakaraan. Pagkatapos na tuluyang masira, galit silang pumunta sa Wudang Sect. Ngunit tinanong niya siya kung nahuli ba siya ng isang taong medyo mataas ang ranggo sa sekta at pinalayas. At bukod sa kanya, tinanong ni Namgang Dizo kung may mga 50 na tao ang ganyan sa angkan ng Namgang. Agad na sinabi nitong matandang naka-orange na tama. Kaya tinanong sila ni Namgang Dizo kung bakit parang langaw kung makadikit sa kanya ang mga taong iyon. Pero sabi nitong matandang nasa kaliwa, medyo malupit daw ang pagtawag sa kanila na langaw. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya na wala na silang mapupuntahan, kaya niyaya niya itong magtulungan. Hinamon niyo ulit ang tatay ko at natalo, nawalan pa kayo ng trabaho. At gusto niyong panagutan ko ang lahat ng ito. Galit na sabi ni Namgang Dizo. Kaya nagtaka ang matatandang ito kung bakit sila tinanggihan ni Namgang Dizo. Ang Yin Yang Sword King at isang apostate na monghe. Nagmamakaawa pa ang pangalawang strategist upang pasalihin sila. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, sa palagay niya ay kakailanganin niya ng sariling puwersa kung iisipin niya ang mga bagay na darating. Dagdag pa niya, naiintindihan niya na ang aura na ibinibigay nila ay hindi normal, ngunit ayon sa kanya, hindi nila magagawa ang negosyo batay sa damdamin lamang.
Maliban dito, nangangailangan ng walang katapusang halaga ng pera upang mapanatili ang puwersa. Kaya tinanong ni Namgang Dizo ang mga matatandang ito kung may pera ba sila. Sa isang iglap, ang matandang ito na naka-orange ay nagsabi na nagamit na niya lahat sa alak. Kaya't napabuntong hininga na lang si Namgang Dizo at sa isip niya, ang mga lalaking iyon ay hindi opisyal na miyembro ng angkan ng Namgang, kaya walang paraan na makakakuha din sila ng anumang pondo o suporta. Gayunpaman, habang tumatawa ang matatandang ito, nagtanong sila kung kailangan pa ba ng pera. Bigla-bigla, sinabi ni Namgang Dizo na iyon na. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang sumama sa kanya, kailangan nilang magbayad ng membership fee na 100 silver taels bawat isa. At syempre, ito ay magiging buwan ng bayad. Ngunit sinabi ng matandang ito kay Namgang Dizo na tila may hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa ng matandang ito, hindi sila mga taong dapat magbayad ng membership fee para makasali sa isang kung saan-saan. Talaga, mas malakas ka ba sa tatay ko? Sambit ni Namgang Dizo. Agad-agad, ang mga lolo na ito ay nagsabi ng hindi pagkatapos nito. Tinanong sila ni Namgang Dizo kung sa tingin ba nila ay tatanggap na lang siya ng pera ng libre. Pagkatapos ay sinabi niya na may konsensya pa siya. Higit pa rito, sinabi sa kanila ni Namgang Dizo na kung magbabayad lang sila, bibigyan niya sila ng tulong sa pag-aaral ng martial arts. Sa isang iglap, tinanong ng matandang ito si Namgang Dizo kung seryoso ba siya. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.